Mga aral na matututunan natin sa Genesis chapter 3. Ang ahas na tinutukoy rito ay hindi literal na ahas, kundi ang dyablo, dahil ito'y nakakapangusap o nakakapagsalita, na hindi naman kayang gawin ng totoong ahas. Ang ginawa nga ng ahas o dyablo ay pinasinungalingan nito ang sabi ng Diyos. Dito ay naakit si Eva. Makikita rito na nag-isip pa si Eva ng mas higit sa mabuting iniisip ng Diyos sa kanila. Nagkaroon siya ng paghahangad na baka mas mabuti kung kainin niya ay magiging parang Diyos sila. At ganun nga ang nangyari. Siya'y kumain at pinakain din niya si Adan. Sa puntong ito, dito na namulat ang kanilang mga mata. Nakakakilala na sila ng mabuti at masama. Ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng utos. Dahil sa pagsuway, sila'y pinarusahan. Ang babae ay manganganak ng may kahirapan. At itinalaga naman sa lalaki na bago siya makakain, paghihirapan niya muna. Dito makikita natin na isa sa mga ginagawa ng tao kapag may kasalanan, sinisisi sa iba o nagtuturo. So, sana tinanggap na lang nila ang pagkakamali at humingi ng tawad. Binanggit din dito na papahinuhod ang babae sa lalaki. Ibig sabihin, kung may asawa na ang babae, siya ay dapat magpasakop sa lalaki. Dahil nga sa pagkakasalang ito at nagkaroon na ng kamatayan ang tao. Ganon din sa buhay natin sa kasalukuyan. Lahat ng utos ng Diyos, mabuti. Kaya lang may mga tao rin na pinapalagay na mas marunong pa sila sa Diyos, na yung hinahangad nila, naiisip nila, mas mabuti pa. Ang hindi nila alam na ikakapahamak pala nila at maraming nadadaya ng dyablo.